Shout out mga idol. Pupunta lang tayo ng ng Macro dahil kukunin natin yung card natin na benefits natin sa lengko ng company. Common naman na dito 'yon sa mga ibang company dito sa Czech Republic. Meron talagang mga company na nagbibigay ng mga benefits about sa mga card tulad dito sa yan, bigay ng company namin na lengko. Macro card. It means may mga halimbawa pag bumili ka sa Macro grocery and meron kang re-receive na discount, parang ganun, or points. And dito tayo sa bus station ngayon pero hindi tayo hindi tayo magbabas, lakad na lang tayo. Mas enjoy muna natin yung ganitong panahon kahit na medyo malayo. Lakad tayo. Tahimik talaga ang lugar dito. And maglalakad lang ako. Meron naman akong service na scooter pero hindi ko na siya ginamit. Kapag ganito kasi mga panahon na medyo mainit-init, mas mag-enjoy maglakad kaysa mag-service or commute. Para at least ma-enjoy natin yung mga panahon na medyo mainit-init. Tingnan lang sa ngayon. Ngayon medyo makulimlim. Tingnan nyo naman yung lugar dito. Halos kung wala kang makitang tao sa mga skinita, mga kalsada. Dahil yung mga tao dito lagi na sa loob ng bahay. Kapag dito lang naman sa sa mga subdivision tulad ng mga ganitong bahay-bahay, and wala mga nagmamarites. And dito na lang tayo dadaan. Dito ako naglakad nung mga nakarang araw papunta ng ng Seremos. Ngayon dito rin tayo maglalakad pero shortcut tayo sa kanan. Ayun, nagbabike si ate. Ayun, sa mga pala sasagutin ko yung mga common na tanong. Laging halos isa lang yung mga tinatanong ng karamihan. Paano daw ba makarating dito sa bansang Czech Republic? Paano ba makarating dito? Paano ba pag-a-apply? Mas i-recommend ko na lang sa inyo mga ka-idol, sa mga nangangarap na makarating dito sa bansang Czech Republic or any part of Europe, mas mabuting mag-apply na lang kayo mga ka-idol sa mga legit na agency. Ay bisitahin nyo lang yung Prime Search, Primer Global, Prime World Manpower Agency, Peridot. Ayan idol, napakaraming hiring bound to Europe, hindi lang dito sa Czech Republic. Lalong lalo na sa agency na nangunguna ngayon is Prime Search. Ayan mga ka-idol, bago lang yung agency niyan pero legit yan, 100%. Prime Search mga ka-idol, bisitahin nyo, napakaraming hiring bound to Europe. Ay sa mga nagdanais na gustong makarating dito sa Europa. Ayan, gusto mo maka-experience sa mga ganito, ayun o gusto mo maka-experience ng snow. Sa una kapag nasa Pilipinas ka, parang ako lang yan na excited kapag sa unang snow pagdating dito. Yung pala pag habang tumatagal ka, hindi rin pala magandang mayroong snow. Mas mabuti pa ng umuulan o ganitong panahon. Kaya pala yung mga tao dito kapag nasisikatan ng araw, talagang todo bilad kasi sobrang labig nga naman talaga. Ayun, bisitahin nyo lang yung mga idol, yung agency ng Prime Search para mas mabuti at walang alinlangan sa pag-apply. Kasi marami akong mga nare-receive ng mga message na mga nai-scam. So ingat-ingat lang sa pag-apply, maging matalino, wais dapat, hindi lang agad-agad pumapatol. Kasi alam nyo naman, kahit nakapwa nating mga Pilipino, hindi mo maiwasan talagang pagdating sa pera, mga naloloko. Kaya ikaw idol, huwag kang magpapaloko. Iniwan ka na pero niloko ka pa. Kawawa sa iyo. Ayan. Dito ako naglakad ng nakaraan para ma-exercise tayo. Lakad na lang tayo, kaya naman lakarin. Ayun, kung nangangarap ka na makarating dito, mag-apply ka lang, legit na agency. Meron naman ako mga alam na cross country pero ayoko na mag-promote kasi about sa mga cross country. Ayun, sa mga nakakapanood, marami rin magtatanong about sa cross country. So
hindi ka siya masyadong advice. Pero okay naman kapag at least pwede kang mag cross country basta magiging legal at legit yung applyan mo. Kasi alam niyo naman, 'di ba, sa mga cross country na gusto makarating dito, hindi natin maiwasan na kapwa nating Pilipino pang manloloko. Eh marami diyan. Ayun, mention ko lang, no. Siyempre ito legit na talagang nakapanloko. Ayun yung tinatawag nilang si Mikay Mikay dito sa bansang Czech Republic. Ayun, kahit yung kuya ko na scam niya, naloko niya. At least walang bumalik na hindi ko alam mo pera. Siyempre nagastos. 100% yan mga idol, mag-ingat-ingat kayo. Kahit minsan sa mga mga consultant agency, hindi ko naman siya nilalahat ha. Kasi meron talagang mga mangilan-ngilan talaga na gagamitin ka lang, pagkunan ka lang ng pera, ganito ganyan, para lang makarating dito sa Europe. Ako, mas baling mag-apply na lang muna kayo, stepping stone nyo, mag-apply sa agency. Yan ang pinaka the best na way. Tapos bisitahin nyo yung mga website kung talagang legit ba yan. Baka meron magtatanong naman, ang ganda daw ng view ko. Naglalakad lang ako sa ito, kabahayan. 'Di ba? Wala kang makikitang mga marites. Ay, naglakad ako kasi kunin ko yung card ko sa macro card. Ay, sa mga nandito sa Czech Republic, sa mga nakapanood, alam na nila yan. So hindi na natin masyadong ipaliwanag. Yan, sa mga nakapanood ng mga video natin, sa mga hindi ko nare-replyan, ay mga idol, pasensya na talaga kayo. Dahil sobrang dami ninyo. Kaya minsan, alam niyo naman, busy tayo sa trabaho. Bihira lang tayo makahawak ng cellphone. Ay, tulad ngayon, Sabado na naman, wala tayong pasok. Tapos sa mga pala, mga nagtatanong, hindi lahat dito sa Czech Republic is pare-parehas ng mga sinasahod dito. Ayun mga idol, baka sabihin nyo kasi yung mga nakapanood ng video natin is scam tayo, hindi natin sinasabi yung totoo. Sinasabi ko is about mo my experience lang. Siyempre nagtatrabaho ako sa company na medyo malaki yung sahod, kaya yun yung mga binablog ko. Pero hindi naman lahat dito sa Czech is pare-parehas kami ng income. Kasi dito meron din silang batas na ang tawag dito yung minimum wage din, parang sa Pilipinas. Hindi siya pare-parehas. Pero mas okay na rin dito kaysa naman sa Pilipinas. Nako, yung sasahurin mo dito hindi mo kayang kitain sa Pilipinas. Meron siguro mga mangilan-ngilan, mga sa alam niyo na ang posisyon, o hindi natin masabi kung anong posisyon. Ito, na-video ko na ito mga nakaraan. Ayun, electric bike. Ay, sa mga hindi pa pala subscribe sa YouTube channel natin, pa-subscribe mo mga idol. Pahit na rin ang notification bell, idol sa Europa. Ay, sa Facebook account natin, sa TikTok account natin. Pa-follow na rin mga ka-idol. Huwag mo na rin kalimutang mag-comment para at least nababasa natin yung comment. Ito dito yung lawa. Maraming dito eh. Ayan, maraming karpa na isda. Ayan dito. Ayan, kapag taglamig, panahon ng mga taglamig, itong lawa na to nagyayelo talaga yan sa sobrang lamig. Pero ngayon nagawa ko to ng video dati, itong lawa na to. Pero ngayon, ayan tubig na tubig siya, maraming lamang isda yan. Puros mga karpa. Hindi ko alam kung karpa lang ang laman yan o may iba pang mga isda. Doon tayo galing sa kabila. Naglalakad lang ako. Medyo malayo lakad natin, pero okay lang. Sanay naman tayo sa sanay naman tayo sa malayo ang lakad. Hindi na ako nag-scooter, meron naman akong service, pero mas bet ko talagang maglakad. Isa pa din sa mga nababasa kong comment about family reunification. Ayun mga ka-idol, napakaganda talaga dito sa Czech Republic. Within 6 months na pag-i-stay mo dito, pwede mo na ma-process yung asawa mo or anak mo, na pwede mo siyang makuha dito sa bansang Czech Republic. Yan, isa sa mga way ng family reunification dito. Marami mga nag-assist, nagpa-process ng mga papers papunta dito sa bansang Czech Republic as a family reunification.
Yun Son, yung asawa naman natin yung kukunin natin. Tayo din naman. Isa pang kagandahan dito, kapag mag-process ka ng papers about family reunification, pwede siyang installment, kumbaga hulugan. Hindi siya yung isang biglaan lang na agad payment. Depende sa'yo kung kaya mong bayaran ng buo, kung may pera ka. Pero mas maganda ang installment na lang, para at least makaipon-ipon kahit konti. Ayun, medyo hiningal na ako. Kasi yung daan na dinaanan ko, medyo dito medyo nagpaangat kaya medyo hiningal ako. Kaya yung daan, shortcut na lang tayo dito sa kabila. Ayun. Oo. Daan tayo dito sa damuhan. Hiningal na ako Ito grocery ng grocery ng Lidl. Yan yung mga grocery dito, Lidl, Penny. Yan yung mga sikat na mga grocery dito sa Czech Republic. Dito tayo dadaan sa silong ng tulay. Ito yung silong ng tulay na sinasabi ko. Shortcut ito, daan talaga ng to. Daan to ng tao or mga nagbibisikleta dito sa silong. Kasi itong taas nito, yan, parang expressway. Dito tayo dadaan. Medyo malayo-layo lang nalakad natin Okay lang yan. Kaya rin naman maglakad. Diba? Shortcut. Pagandang tignan ngayon kasi halos makikita mo talagang kulay green. Pero kapag nag-snow na naman, lahat yan puti na naman yung kapaligiran na yan. Tapos yung mga dahon-dahon na yan, lagas yan, walang dahon. Kapag panahon ng ng taglamig, mga snow, mga bare months yan. Ayan, yung kalsadang yan, expressway yan. Ito tayo sa silong. Ito meron ding daan pataas. Dito tayo sa silong. Ay, may mga rin may mga vandalism na rin dito sa silong. Dito sa Pilipinas kapag ganito, alam niyo na, talagang tutulugan niya ng mga mga walang tirahan, silong ng tulay. Pero dito napakalinis, tingnan niyo naman. Ang gandang tignan. Kung ganito lang sana sa Pilipinas, malamang wala mga nag-a-abroad. Ayan yung yan yung mall ng Westfield Cernimos. Doon tayo pupunta sa sa kabila. Ito naman ay yung tinatawag na dredging system. Diyan na-imbak yung mga tubig kapag umuulan. Diyan na pupunta yung sa mga galing kanal. Yan imbakan ng yan idol, imbakan ng tubig yan. Nakikita niyo yan. Ito apple daming bulaklak. Apple dito lang parang sa Pilipinas. Tapos ito naman puno ng dami rin bulaklak, puno ng cherry yan, dami. Andaan tayo ulit dito sa silong. Ayun, Westfield Cernimos. Andaan tayo ulit dito sa silong ng tulay. Ayun na yung mall ng Cernimos Westfield. Dito naman tayo dadaan kasi dito yung ruta natin pa Cernimos. Lakad lang din tayo dito. Pwede naman tayong dyan mga ka-idol, pwede naman tayong dumaan dyan sa baba. Pero dito na lang tayo sa taas para medyo maganda-ganda yung view natin. Ayun baba, Cernimos. Tapos kapag dito tayo sa baba dadaan, ang labas natin doon naman sa kabila, yun, diretso yan. Ay, doon pa tayo pupunta sa Hornbach and Westfield Cernimos. Meron ding dito, meron ding McDonald's. Jollibee lang talagang wala. Ayun, tawid lang tayo. Dito mayroon din silang mga bike lane
Tulad yan, oh. May mga mark na pang bike. Ano lang yan, for bike lane lang yan. Dito na ako dumaan. Meron namang daan sa kabila, pero mas gusto ko dito para kahit paano medyo mapalapit-lapit tayo. Doon kasi yung punta natin sa ano, sa kabila, sa Macro. Pwede naman akong sumakay ng bus, pero mas ano ko talaga ano, mas gusto ko talaga ano, maglakad. Pinawisan na ako. Kasi sa trabaho hindi tayo ano, talagang pinapawisan. Yan yung bus natin, idol. Ano ba? Idol Pit. Meron tayong bus, idol. Ayan o. Idol. And halos ano na tayo naglalakad. Halos mag 20 minutes na. Isa rin sa mga bilib ako dito sa Europe, yung mga driver dito, napaka disiplinado rin talaga. Tignan nyo pansin ko kanina pa kasi sa bike lane na yan, tignan nyo yung mga may araw na pula, pang bike lane lang talaga yan, pero hindi sila talaga dumadaan dyan. Sa Pilipinas ano na yan, puro overtake na yan, kaya maraming nadidisgrasya dahil sa attitude ng mga drivers na alam nyo naman, hindi natin nila lahat pero karamihan. Dito kasi yung mga tao talagang ano talagang takot sa pulis ewan ko ba sa Pilipinas, alam nyo naman, hindi natin masabi. Nasasabi ko to kasi i-compare ko yung Pilipinas tapos dito sa Czech Republic, kung ano ba yung mga pinagkaiba. Ayun, tapos daan tayo dun sa kabila, tatawid tayo dyan papunta dun sa kabila naman. Tapos mamaya mag-withdraw tayo dito kasi magbabayad tayo ng ano, pambayad natin sa bahay. Dito na tayo. Doon tayo naglakad kanina, doon sa dulo pa yun. Ito yung sinasabi ko, ayan ayan yung Macro. Medyo malayo-layo na lakad. Nandito tayo sa taas. Ayun expressway yan. Ayun yung mga idol natin. Idol! Mga bayan. Mga ano natin yun, katrabaho natin sa Lengko. Nandito tayo sa Macro pupunta. Medyo yung legs ko medyo nanigas dahil lalayo ng nilakad natin. Okay lang yan. Yun nag-shortcut si si kuya, si Kulukoy. Meron din pala dito Zoverso, yung mga salon. Kaya malapit-lapit na tayo. Tapos yung ano pala dito, mga gasolinahan dito tulad yan, walang walang mga pump attendant. Ikaw mismo magkakarga sa sasakyan mo kapag magpapagasolina ka dito. Yan Moy. Yan, ganito sa Europe. Or hindi lang siguro sa Europe, alam ko sa Canada ganito rin yung ikaw mismo magkakarga sa sasakyan mo ng gas, tapos magbayad ka na lang sa counter. Ay, dito na tayo sa sa Macro. Sa pera nila dito, ayan yung gas mura lang, nasa around 39 to 40. Ay, dito na tayo sa sinasabi ko na Macro. Dito ang bilihan dito, maramihan. Pero dito, medyo mura yung bilihin dito ulit sa iba. Pag meron kang Macro card dito, makaka-discount ka. Ay, hanapin lang natin yung information. Nandito ata sa nandito na tayo sa sa information. Tanong lang natin. Nandito na ako sa loob ng ng Macro. Bibili muna raw ako bago daw may bibigay yung yung card na ayun benefits natin sa Lengko company. So, ang daming mabibili dito, mga gamit-gamit. Dito yung bilihan dito maramihan. Pero depende, may mga rin naman, mga ilan-ilan na pwede kang kahit anong bilhin mo dito. May mga gamit. Pero hanap lang tayo muna ng
Ayun, hanap tayo ng kaserola. Daming ano dito mga idol, ang daming mabili dito. Lalo kapag magpa-package ka, dito, mura dito. Ayun, may mga discount siya. Pag may macro card ka, yung 100 magiging 85 na lang. 3 piraso na lang yun. Ayun, bili muna tayo ng ano, ng kahit ano. Hindi ko na patatagalin tong video na ito at mga idol. Dahil kapag ikutin natin lahat ito, matatagalan pa tayo dahil itong macro kasi malaki rin ito eh. Ang bili lang tayo ng ano, kahit ano. Dito tayo sa ano, pang ulam. May mga ano dito, may mga isda dito, yung mga fresh. Ayun, ito na yung card na sinasabi ko mga idol, yung pinunta natin dito sa, ayun wala yung logo, dito sa macro. Ayun, tapos nakapamili rin na tayo ng ano, ayun, ng isda. Ayun lang, in-share ko lang. Ayun, balik na tayo sa accommodation natin. Ayun, mayroon na tayong macro card.